Isang malagim na balita ang yumanig sa buong Laguna. Si John, isang binatang biyudo, ay dagliang nagpakasal sa isang makapangyarihang milyonarya, wala pang 2 buwan matapos pumanaw ang kanyang asawa. Sa likod ng tila mabilis na kasalan, isang nakakapangilabot na sikreto ang unti-unting nabubunyag na naglantad sa isang masalimuot at karumal-dumal na sabuatan. Sa Riray, Maligaya, sa lungsod ng Calamba, Laguna, ang mga araw ng Marso ay biglang ginimbal ng isang kasalang hindi inaasahan ng lahat, isang pangyayaring nagdulot ng pagkagulat at bulong-bulungan sa buong komunidad. Sa katahimikan ng probinsya, ang ingay ng mga paputok ay umalingaw-ngaw mula sa isang mansyon sa dulo ng kalsada, isang lugar na sa loob ng 2 dekada ay nababalot lamang ng matatayog na puno, matataas na pader, at isang itim na bakal na tarangkahang laging nakasara. Ngunit ngayon, ang tarangkahan ay bukas na bukas, pinalamutyan ng makukulay na bulaklak na nakasabit sa mga rehas. Tila isang paanyayang puno ng misteryo. Isang kumikinang nakaratula ang nakasulat, ang kasal ni Ginang Elena at Ginoong John na nagpatigil sa hininga ng buong baryo. Si Ginang Elena, isang babaeng lampas na sa 60 taon, may mga puti ng buhok ngunit bakas pa rin ang karangyaan, ay madalas lang makita sa mga pahayagan bilang ang real estate queen ng Katimugan. Namuhay siyang mag-isa, walang asawa o anak, at ang kanyang buong buhay ay umikot sa malalaking transaksyon sa lupa at pagpapatayo ng mga nagtataasang gusali. Samantala, si John, isang binatang kakalabing 3 taon pa lamang, makisig at matangkad, ay ang asawa ni Maria, ang babaeng nasawi wala pang 2 buwan ang nakalipas. Namatay si Maria sa isang biglaang aksidente habang 4 na buwan itong nagdadalang tao. Sariwa pa ang lupa sa puntod ni Maria, ngunit si John ay nagmamadali ng mag-asawa ng iba, at sa isang babae pa na 40 taon ang agwat sa kanya. Nagbulong-bulungan ang buong baryo, wala pang ganitong kakaibang pangyayari. Ang isang binatang tulad ni John na mag-aasawa sa isang babaeng kasing edad na ni Ginang Elena ay tiyak na may itinatagong kadiliman, isang sikretong nakakubli. Si Aling Nena, ang nagtitinda ng palamig sa kanto, ay umiling na lang. Kalilibing lang ng asawa, dala-dala pa ang anak niya sa sinapupunan, tapos ngayon, nagmamadali na siyang magpakasal sa iba, at sa isang milyonarya pa. Ang hirap talagang basahin ang puso ng tao. Ang mga bulong-bulungang puno ng awa ay kumalat sa mga usapan sa kalsada, lumilikha ng isang malungkot na himig ng pagdududa at galit. Si Ate Lisa, ang nakatatandang kapatid ni Maria, ay nakatanaw mula sa malayo. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang damit, namumula ang mga mata ngunit walang luhang pumapatak. Alam niyang may mali, isang nakakapangilabot na kababalaghan sa misteryosong pagkamatay ng kanyang kapatid. Si Maria ay hindi kailanman nagkaroon ng kasaysayan ng pagkahilo o pagkadulas. Noong gabing iyon, tumawag pa si Maria kay Ate Lisa, pabulong ang boses, "Ate, ang weird ng asawa ko nitong mga nakaraang araw. Parang may hindi ako alam." Kinabukasan, ang malamig at walang buhay na katawan ni Maria ay natagpuan sa banyo. Ang sabi-sabi, dahil daw madulas ang sahig at pagod ang buntis kaya ito nadulas. Ngunit si John, walang ni isang patak ng luha, walang kahit anong pagdadalamhati. Naging napakabilis ng burol, at ni walang kamag-anak mula sa panig ni Maria ang nakapaghatid sa kanya sa huling hantungan. Tanging isang manipis na kabaong nagawa sa kahoy at 3 malamig na insenso ang naroon. At ngayon, wala pang 60 araw, may bago ng asawa si John, isang babaeng may kapangyarihan at salapi. Wala nang duda si Ate Lisa. Ang pagkamatay ni Maria, ang kanyang kapatid, ay hindi isang simpleng aksidente. At ang kasal ngayong araw ay tiyak na hindi dahil sa pag-ibig. Isang madilim na lihim ang nakatago sa ilalim ng mga matatamis at peking pagbati, isang nakakatakot na sabuatan, isang bitag, o isang malupit na planong binuo pa bago pumikit si Maria. Sa gitna ng ingay ng paputok at tunog ng mga nag-umpugang baso, walang sinuman ang nakakaalam na hindi ito ang simula ng isang masayang pagsasama, kundi ang umpisa ng isang serye ng mga trahedya, kung saan inakala ng salarin na siya ay nagtagumpay, ngunit ang katotohanan ay nagsisimula pa lamang maglantad ng kanyang pinakakarumal-dumal na mukha. Noong umagang pumanaw si Maria, ang buong Riray, Maligaya ay mahimbing pang natutulog. Nang marinig ang sirena ng ambulansya na huminto sa harap ng bahay ni Maria at John, doon pa lamang naglabasan ang mga tao, gulat na gulat nang makitang inilalabas si Maria na nababalot ng puting kumot. Nakasunod si John, walang bahid ng pagkasindak o pighati sa kanyang mukha. Kaswal niyang hawak ang telepono, kalmadong may tinatawagan, tuwid ang likod,
at ang tingin ay walang pakialam para bang katatapos lang niya ng isang simpleng gawaing bahay, hindi ang pagkawala ng kanyang asawa at hindi pa naisisilang na anak. Tumatakbong parang nababaliw si Ate Lisa nang mabalitaan ito, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nagkukumpulan ang mga tao, kanya-kanya ng haka-haka. Sabi ng iba, baka dahil sa pagbubuntis, nadulas sa banyo. Mayroon namang bumulong, bakit kaya ayaw magpapasok ni June kaninang umaga? Nang dumating lang ang ambulansya sa kanya binuksan ang pinto. Hindi na pinakinggan ni Ate Lisa ang sinuman, gusto niya lang makita ang kanyang kapatid, umaasang mali ang balita. Ngunit ang kumpirmasyon mula sa ospital ay nagpatigil sa kanyang mundo. Patay na si Maria bago pa man makarating sa ospital, at ang 4 na buwang sanggol sa kanyang sinapupunan, isang babae, ay hindi na rin naisalba. Nang dumating ang mga pulis sa lugar, lahat ng bakas ay nalinis na. Ang banyo ay tuyong-tuyo. Sinabi ni June na maaga siyang gumising para maghanda sa trabaho nang makarinig siya ng kalabog. Pagpasok niya, nakita niya si Maria na walang malay. Sa takot, agad siyang tumawag ng ambulansya. Nagkunwari siyang nagdadalamhati, ngunit iginiit na dahil sa kakulangan sa kalsyum o pagkahilo kaya nadapa ang kanyang asawa. Tinitigan ni Ate Lisa si John, ang kanyang mga matay puno ng pagdududa at galit. Ilang araw lang ang nakalipas, nagkwento pa si Maria sa kanya, Ate, ang lamig na ng asawa ko. Ayaw niya akong hawakan kahit buntis ako, at palagi siyang palihim na gumagamit ng telepono. Minsan, nagtutulog-tulugan ako, nakikita ko siyang may tinetext tapos binubura niya agad. Pinayuhan ni Ate Lisa ang kapatid na maging kalmado at huwag pagdudahan ang asawa habang nagbubuntis. Ngunit ngayon, huli na ang lahat, napakasakit. Naging napakabilis ng burol. Hindi umiyak si John, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit hindi namumula, at ang kanyang mga mata ay mailap. Ang mga kapitbahay ay dismayado, namatay ang asawa niya pero parang naghahatid lang siya ng isang estranghero. Si Manong Carlo, ang kanilang kapitbahay, ay bumulong, walang pagluluksa, walang mga hikbi. Ni hindi man lang nagsuot ng puting damit bilang pagluluksa. Tanging isang itim at puting larawan ni Maria ang nakalagay sa maliit na altar. Ang mga mata ni Maria sa larawan ay kumikinang pa, tulad noong ipinadala niya ito kay Ate Lisa matapos ang kanyang check-up, puno ng pag-asa. Noong gabing iyon, nang makaalis na ang lahat, mag-isang naiwan si Ate Lisa sa harap ng altar. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kwintas na dating suot ni Maria, na hindi na isuot sa kanya bago ilibing. Dahan-dahan niya itong inilagay sa mesa at lumingon sa paligid. Biglang lumamig ang bahay, hindi dahil sa hangin kundi dahil sa kawalan ng buhay. Kinagat ni Ate Lisa ang kanyang labi, may mali, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumabagabag sa kanya. Ang isang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa at anak ay hindi magiging ganito kalamig. Ang isang asawang masayang nagdadalang tao ay hindi basta-basta mamamatay sa pagkadulas. At kung totoong aksidente ito, bakit hindi hinayaan ni June na siya satin agad ng mga pulis ang lugar? Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, nagsulat si Ate Lisa sa kanyang maliit na kwaderno. Kapatid, hahanapin ko ang katotohanan dahil naniniwala akong hindi aksidente ang pagkamatay mo. Ang libing ni Maria ay tahimik, tulad ng kanyang buhay walang ingranding seremonya, walang pamilya mula sa panig ng asawa ang nanguna. Maliban kay John, nananatiling malamig ang mukha at umiiwas sa bawat mapanuring tingin. Ang mga taga-baryo na may puso ay nagsindi ng kandila, ang mga may malasakit ay nanatili ng ilang minuto. Si Ate Lisa naman, mula umaga hanggang gabi, ay nakaupo sa tabi ng kabaong, hawak ang panyong tinahi ng kapatid para sa kanya, ang isip ay gulong-gulo. At pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari isang mas malaking pasabog. Noong hapong iyon, habang papalubog na ang araw, isang makintab na itim na kotse ang dahan-dahang pumasok sa maliit na eskinita patungo sa bahay kung saan nakaburol si Maria. Hindi pa man humuhupa ang alikabok, bumukas na ang pinto ng kotse. Isang babae ang bumaba, matangkad, bahagyang kulot ang buhok, at nakasuot ng isang eleganteng kulay abong damit. Ang kanyang mukha ay maingat na minakiupan, nagpapakita ng karangyaan. Walang iba kundi si Ginang Elena, ang sikat na milyonarya ng Laguna, na nakikita lang ng mga tao sa dyaryo o naririnig sa mga tsismis. Dahan-dahan siyang naglakad, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo, sinusuri ang lahat. Dala niya ang isang korona ng puting bulaklak na may nakasulat na gintong letra, taos pusong pakikiramay, Elena Lee, Lai. Nagulat si Ate Lisa, napatayo siya nang makita si Ginang Elena na dumiretso sa altar ni Maria.
Lumabas si June mula sa loob ng bahay, hindi nagpakita ng anumang pagkagulat, sa halip, bahagya siyang tumango, na parang isang pamilyar na bisita na inaasahan na niya. Inilapag ni Ginang Elena ang korona, tahimik na nagdasal, at biglang lumingon kay June may sinabi siya, ngunit sapat na ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. Tapos na ang malungkot na pangyayari. Sana magpakatatag ka. Marami pa tayong kailangang asikasuhin. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama kay Ate Lisa na nagpatigil sa kanya. Tayo. Marami pa tayong kailangang asikasuhin. Ano nang ibig sabihin nito? Anong relasyon mayroon sila para tawagin ni Ginang Elena si June na parang malapit na kaanak at magsalita na parang may mas malaking bagay na darating kaysa sa libing na ito? Isang matandang babae na nakatayo sa malapit ang kinalabit ang katabi at bumulong, naku po, paano nakilala ni Ginang Elena si June? May relasyon ba sila? Sumagot ang isa, ang alam ko, nagtrabaho lang yan sa construction company niya ilang buwan na ang nakalipas. Napakalaki ng agwat ng edad nila, napakakakaiba. Mabilis na lumapit si Ate Lisa para harangin si Ginang Elena ng paalis na ito. Pasensya na po, matagal niyo na po bang kilala ang kapatid ko? Lumingon si Ginang Elena, hindi umiiwas ng tingin, walang bahid ng kaba. Hindi ko pa siya nakikilala. Nandito ako para kay John. Nagtrabaho siya sa kumpanya ko, mabuting tao siya, at gusto ko siya. Isang malamig at direktang pahayag, ngunit may malalim na kahulugan. Hinigpitan ni Ate Lisa ang kanyang kamao. Ang tingin ni June kay Ginang Elena ay hindi tingin ng isang estranghero. May itinatago ito na tanging isang mapanuring tao lamang ang makakapansin, isang pagiging malapit at tila pag-asa, na parang isang hindi nakikitang tali na nag-ugnay sa kanila. Noong gabing iyon, matapos umalis ang mga bisita, palihim na hinalungkat ni Ate Lisa ang mga text message sa lumang telepono ni Maria na itinago niya. Nalinisan na ang mga mensahe, ngunit sa basurahan ay may natirang isang bahagi ng chat na hindi pa tuluyang nabubura. Unknown number, nangako ako, kapag natapos ang trabaho, makukuha mo ang lahat. Hindi siya karapat-dapat na humadlang sayo. Maria, sino ang tinutukoy mo? Hindi na nagpatuloy ang mensahe, ngunit sapat na yon upang maghasik ng matinding pagdududa at takot. Isang lalaking nangangako at nagsasabing natapos ang trabaho. Kinilabutan si Ate Lisa, unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat, ngunit mas nagiging madilim at nakakatakot. Ang tsismis ay kumalat na parang apoy. Sa loob lang ng isang hapon, ang pagdalaw ni Ginang Elena, ang milyonaryang mas matanda ng mahigit 30 taon, sa burol ni Maria ay naging mainit na paksa sa palengke. Ang iba'y nagbubulungan, ang iba'y hindi makapaniwala. Ngunit may isang taong hindi na mapakali. Si Manong Jose, ang may-ari ng isang coffee shop na halos 4 na kilometro ang layo mula sa bahay ni June. Si Manong Jose ay tahimik at namumuhay mag-isa, ngunit may kakaiba siyang libangan. Naglagay siya ng mga security camera sa harap ng kanyang tindahan at laging sinusubaybayan ang mga hindi kilalang taong dumadaan. Hindi dahil sa pagiging tsismoso, kundi dahil ilang taon na ang nakalipas, ninakawan siya sa gitna ng araw. Mula noon, 3 kamera na ang kanyang ikinabit para bantayan ang tindahan at ang daan papasok sa kanilang baryo na madalas ay tahimik. Noong araw na yon, nang marinig niya ang usapan tungkol kay John, ang pobreng binatang tila nanalo sa loto dahil sa pagpapakasal sa isang milyonarya, kinutuban siya. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang nag-udyok sa kanya na buksan muli ang mga recording ng kamera mula sa mga nakaraang araw. At doon, natigilan siya para bang huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Noong gabi ng ika-14 na, 3 araw bago mamatay si Maria, bandang 9:00 ng gabi, isang makintab na itim na Mercedes ang huminto sa gilid ng kanyang tindahan. Bumukas ang pinto ng kotse, at bumaba si June. Binuksan niya ang kabilang pinto at inalalayan ang isang babae. Si Ginang Elena. Hindi sila nagtatago, sa halip, magkasabay silang pumasok sa isang motel sa kabilang kalsada, isang lugar na walang mga pampublikong kamera dahil pribado ito at bihira ang mga tao. Pagkatapos ng mahigit 1 oras, lumabas sila. Si Ginang Elena ay nakasuot ng malaking sombrero na halos takpan ang kanyang mukha. Si June naman ay nakangiti habang binubuksan ang pinto ng kotse bago ito umalis. Natulala si Manong Jose. Naalala niya na noong araw na iyon ay makulimlim at kinailangan pa niyang ilabas ang kanyang tolda dahil baka umulan. Ngayong pinanood niya ulit ito, umiling na lang siya. Isang binatang tulad niya, kasama ang isang matandang babae sa gabi,
at bago pa mamatay ang asawa niya. Kinabukasan, dinala niya ang kopya ng video kay Ate Lisa. Nanginginig ang kamay ni Ate Lisa habang pinapanood ito, hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng pagdududa niya ay tila sinampal ng isang malinaw at hindi maikakailang katotohanan, isang nakakagimbal na katotohanan. Naalala niya ang tawag ni Maria ilang araw bago ito mamatay, umiiyak at puno ng pag-aalala. Ate, ang asawa ko laging late umuwi, laging may ka-text, at hindi sinasagot ang mga tawag ko. Sabi niya, busy lang daw sa trabaho, pero may kutob akong hindi totoo. Sinubukan ni Ate Lisa na pakalmahin ang kapatid, iniisip na baka dahil lang ito sa pressure sa pera. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Nangaliwa si John, at ang kabit niya ay si Ginang Elena, isang katotohanang napakasakit. Hindi na kayang manahimik ni Ate Lisa. Dinala niya ang video sa istasyon ng pulis kasama ang isang formal na hiling na imbestigahan muli ang pagkamatay ni Maria. Ngunit ipinaliwanag ng mga pulis na sa ngayon, wala pang sapat na ebidensya para patunayan ang isang krimen. Ang video ay nagpapakita lamang ng isang personal na relasyon, hindi sapat na basehan para sa isang kaso. Kung gusto nilang buksan muli ang kaso, kailangan ng mas matibay na ebidensya ng krimen o isang formal na kahilingan mula sa pamilya ni John para hukayin at suriin muli ang bangkay. Paano papayag si John doon? Umalis si Ate Lisa na nagingit-ngit, ngunit hindi siya sumuko. Noong gabing iyon, tahimik siyang bumalik sa dating bahay ni Maria, na ngayon ay nakakandado na. Dumaan siya sa likod bahay, pumasok sa bahagyang bukas na bintana ng kusina. Sa malamig na dilim, ginamit niya ang kanyang flashlight para maghanap, desperado. Gusto niyang malaman kung bakit namatay si Maria sa maliit na banyong iyon, isang lugar na naging saksi sa kanilang masasayang sandali. At doon, sa likod ng isang natatanggal na baldosa sa likod ng kabinet sa kusina, natagpuan niya ang isang maliit na kwaderno ang talaarawan ni Maria. Sa unang pahina, may nakasulat na parang hindi natapos, natatakot ako. Ngayong araw, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Nakakatakot ang mga sinasabi niya. Hindi ko kayang isulat, pero kung may mangyari sa akin, tiyak na hindi ito aksidente. Matapos matanggap ang video mula kay Manong Jose, ang may-ari ng coffee shop, na nagpapakita kina John at Ginang Elena na magkasamang pumapasok sa isang motel 3 araw bago mamatay si Maria, isang matinding takot ang bumalot kay Ate Lisa. Alam niyang hindi siya maaaring manahimik lang, pakiramdam niya ay kumukulo ang kanyang dugo sa galit at pagkasuklam. Noong gabing iyon, nang mahimbing na ang tulog ng buong baryo, bumalik si Ate Lisa sa dating bahay ng kanyang kapatid. Ang maliit na bahay na dati puno ng tawanan ng isang mag-asawa ay ngayon ay napakalamig, parang isang tahimik na puntod. Dahan-dahan siyang pumasok sa kusina. Sa makapal na dilim, tanging ang tunog ng kanyang mga yabag at ng mga insekto sa labas ang maririnig, lumilikha ng isang nakakatakot na musika. Walang partikular na hinahanap si Ate Lisa, ngunit isang malakas na kutob ang nagsasabi sa kanya, may iniwan si Maria, kahit maliit lang, sapat na para ibunyag ang katotohanan. At pagkatapos ng ilang minutong paghahanap sa kusina, napansin niya ang isang maluwag na baldosa sa sulok ng pader. Nang tanggalin niya ito, natagpuan niya ang isang manipis na kwaderno na nakabalot sa lumang plastikang talaarawan ni Maria. Hindi na kailangan pang basahin ni Ate Lisa ang bawat salita, sa ilang pahina pa lang, para nang pinipiga ang kanyang puso sa sobrang sakit. Sa talaarawan, isinulat ni Maria ang tungkol sa mga gabing late umuwi si John, ang palihim niyang pagte-text, ang malamig na tingin, ang masasakit na salita, at ang mga panaginip na bumabagabag sa kanya isang masamang pangitain. Partikular na binanggit ni Maria ang isang resibo mula sa isang motel at ang mga misteryosong pag-uusap ni John sa telepono. Kahit hindi niya alam kung sino ang kausap nito, may kutob siyang may itinatagong madilim na sikreto si John, isang bangin ng kataksilan. Habang papalapit ang araw ng kanyang pagkamatay, ang sulat kamay ni Maria ay lalong nanginginig, puno ng takot, at nagtapos sa isang hindi natapos na pangungusap, na tila senyales ng isang trahedya. Napaupo si Ate Lisa sa sahig, hawak ang talaarawan, tahimik na umiiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit-galit sa sarili, dahil hindi niya pinaniwalaan ang kapatid, galit dahil hindi niya napigilan ang trahedya. Hindi siya agad nag-report sa pulis dahil alam niyang mag-isa, wala siyang magagawa. Nariyan pa rin si John, masayang namumuhay sa mansyon, kasama ang kanyang bagong asawa. Si Ginang Elena, sa ilalim ng pagkukunwaring pag-ibig na may malaking agwat sa edad. Kung magsusumbong siya agad, lahat ng ebidensya ay mawawala. Mananahimik na lang ang lahat, tulad ng pagsasara ng isang puntod.
Kinuhaan niya ng litrato ang bawat pahina ng tala-arawan, maingat na itinago, at gumawa ng isang anonymous na social media account. Sinimulan niyang mag-post ng mga piraso ng kwento, bawat detalye, na parang paghahagis ng maliliit na bato sa isang tahimik na lawa. Tinawag niya itong ang tala-arawan ng isang pinagtaksilang asawa. Sa simula walang pumansin. Ngunit pagkatapos ng ilang post, nang ang mga kwento tungkol sa binatang asawa, sa milyonaryang mas matanda ng 40 taon, at sa aksidente sa banyo ay nagsimulang magdugtong-dugtong, napansin na ito ng mga netizen. May mga naghalungkat pa sa mga balita tungkol sa kasal ni June at Elena, ikinumpara ito sa petsa ng pagkamatay ni Maria. Nagsimula nang lumabas ang mga pagdududa. Ang katotohanan ay nagsimulang yumugyog sa opinyon ng publiko, parang isang alon na papalakas. Isang gabi, nakatanggap si Ate Lisa ng mensahe mula sa isang hindi kilalang account. Nagtrabaho ako dati sa bahay ni Ginang Elena. Marami akong alam. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, makipagkita ka sa akin kahit isang beses lang. Ang maikling mensahe mula sa estrangherong iyon ay hindi nagpatulog kay Ate Lisa buong gabi, ang kanyang isip ay nagtatalo sa pagitan ng pag-asa at takot. Hindi siya mapakali, nagdududa, at natatakot, ngunit sinasabi ng kanyang kutob na hindi ito isang biro. May isang taong may alam ng mahalagang impormasyon, at kung hindi siya susugal, hindi niya malalaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Kinabukasan, pumayag si Ate Lisa na makipagkita isang matapang at mapanganib na desisyon. Ang kanilang pagkikita ay itinakda sa isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada sa Giriwi. Sampaguita, wala pang 4 na kilometro mula sa mansyon ni Ginang Elena. Ang lalaking naghihintay kay Ate Lisa ay nakaupo sa isang lumang plastik na mesa, nakasuot ng malaking sombrero at face mask. Nang makaupo na si Ate Lisa, dahan-dahan niyang tinanggal ang takip sa kanyang mukha. Isa siyang matandang lalaki, puti na ang buhok, payat ang mukha, at ang mga matay puno ng pag-ingat at kalungkutan. Ako si Mang Tony, dating hardinero ni Ginang Elena ng mahigit 10 taon. Nag-resign ako nitong simula ng taon. Tahimik na naghintay si Ate Lisa, ang puso niya'y kumakabog. Humigop ng tsaa si Mang Tony at nagsimulang magkwento, isang salaysay na nagpangilabot sa kanya. Kilala ko si John mula pa noong construction worker pa lang siya sa mga proyekto ni Ginang Elena. Makisig siya, magaling magsalita. Si Ginang Elena naman, matanda na, malungkot. Nakita ko agad na may gusto siya sa bata, isang tingin na puno ng pagnanasa at pag-aari. Humigpit ang hawak ni Ate Lisa sa kanyang kamao, pilit na pinipigilan ang galit. Nagpatuloy si Mang Tony, sa simula, mga pribadong hapunan lang sa loob ng bahay. Unti-unti, madalas na siyang tawagin sa opisina, at kahit gabi na, nananatili pa rin siya. May mga gabi pa nga na nakikita ko siyang natutulog sa sala. Nag-aalangang nagtanong si Ate Lisa, buhay pa po ang asawa niya noon, hindi po ba? Sa totoo lang, noong araw na namatay si Maria, narinig ko si Ginang Elena na may kausap sa telepono hating gabi. Hindi ko alam kung sino ang kausap niya, pero natatandaan kong tumawa siya at sinabing, malapit na siyang mawala. Siguraduhin mo lang natikom ang bibig mo. Pagkatapos ng 2 araw, nabalitaan ko na lang napatay na si Maria. Yumuko si Mang Tony, ang boses ay puno ng pagsisisi. Matanda na ako, ayokong masangkot, pero hindi ko kayang sikmurain na makitang nagpapakasaya ang salarin habang may nagdadalamhati. Nandito ako hindi para maging bayani, kundi para tulungan kang ilabas ang katotohanan. Kung kailangan, handa akong maging testigo. Hindi makapaniwala si Ate Lisa sa kanyang narinig. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nagkakabit-kabit, bumubuo ng isang nakakatakot na larawan ng krimen. Hindi lang nangaliwa si John, posibleng sila ni Ginang Elena ang nagplano ng lahat, at si Maria ay isinakripisyo para sa kanilang immoral na relasyon. May ebidensya pa po ba kayong hawak? Tanong ni Ate Lisa, nanginginig ang boses sa pag-asa. Umiling si Mang Tony, alaala ko lang ang meron ako. Pero kung kailangan mo, maituturo ko kung sino ang delivery man na pumasok sa mansyon noong gabi bago mamatay si Maria. Isang hindi kilalang lalaki ang ipinasok ni John at inilabas sa likod bahay hating gabi. Walang nakakaalam kung sino siya o ano ang ginawa niya, pero hinala ko, siya ang tagalinis. Natigilan si Ate Lisa, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Umalis siya sa kainan na may halong takot at matinding determinasyon. Habang pauwi, dumaan siya sa sementeryo kung saan nakalibing si Maria. Umupo siya sa harap ng puntod,
idinampi ang kanyang kamay sa lalagyan ng kandila at bumulong, "Huwag kang mag-alala, Maria. Hindi ko sila hahayaang mamuhay ng payapa kahit isang araw pa." Ang sinag ng hapon ay tumatagos sa mga kawayan, tumatama sa lapida na sariwa pa, na tila isang pampalakas loob. Malamig ang hangin, ngunit ang puso ng kapatid na ito ay hindi na mahina, ito ay naging bakal na. Ang kasal ay naganap tulad ng inaasahan, mahigit isang buwan lamang matapos ang trahedya ni Maria. Ang araw na iyon ay napakainit, tila nag-aapoy ang langit, at ang mga bukirin ay puno ng ingay ng mga kuliglig. Ang mga taga-Bergay. Maligaya naman ay abala sa walang katapusang tsismis tungkol sa kasalang yumanig sa buong lugar. Walang makapaniwala sa kanilang nakikita. Si John, ang binatang kalilibing lang ng asawa, wala pang 50 araw ang nakalipas, ay nakasuot na ngayon ng eleganteng puting suit, may hawak na bulaklak, at nakatayo sa tabi ni Ginang Elena, ang milyonarya ng Laguna na 40 taon ang tanda sa kanya, na may malawak na ngiti sa labi, puno ng kasiyahan. Ang tarangkahan ng mansyon ay bukas mula pa umaga, at isang mahabang pila ng mga mamahaling sasakyan ang nakaparada sa labas, ipinapakita ang kanilang kapangyarihan at yaman. Sa loob, ang malawak na hardin ay pinalamusyan na parang isang 5-star hotel. Puno ng sariwang bulaklak, masasarap na pagkain, at isang malaking Z-screen na nagpapalabas ng kanilang love story na walang pinipiling edad. Mula sa mga litrato ng kanilang mamahaling bakasyon hanggang sa sandaling si Ginang Elena mismo ang nag-aayos ng kurbata ni June, nakatayo si Ate Lisa sa labas, nakatingin sa mga rehas, ang kanyang mga matay nag-aalab sa galit. Hindi siya maaaring pumasok at ayaw niya. Sa loob ay isang entabladong itinayo mula sa dugo at luha ng kanyang kapatid. Bawat tawa, bawat baso ng alak, bawat pagbati ay peke para sa kanya, isang kalapastanganan sa pagkamatay ni Maria. Sa social media, ang account na "ang nakaalam ng katotohanan" ay patuloy na nagpo-post ng mga impormasyon, mga sipi mula sa talaarawan, mga larawan mula sa kamera, at maging isang mahabang artikulo na nagsusuri sa relasyon nina June at Ginang Elena na nakakuha ng libu-libong shares at lumikha ng isang malaking alon ng galit. Nahati ang opinyon ng publiko. May mga nagsasabing ito ay tadhana, na ang pag-ibig ay walang pinipiling edad. Mayroon namang mga galit na nagsasabing ito ay isang kasal na batay sa interes, walang kahihiyan, at isang karumal-dumal na krimen. Isang lokal na pahayagan ang nagrepost ng artikulo mula sa "ang nakaalam ng katotohanan" na may malaking pamagat, "Asawa, wala pang 2 buwang patay, binata nagpakasal sa milyonarya, pag-ibig o isang palabas." Ang artikulo ay mabilis na tinanggal wala pang 3 oras, ngunit ang epekto nito ay kumalat sa social media na nagdulot ng malaking ingay. Ilang independenteng mamamahayag ang nagsimulang mag-imbestiga, palihim na kinokontak ang anonymous account para sa karagdagang impormasyon, determinadong ilantad ang katotohanan. Samantala, tila walang pakialam si June, nakaupo siya kasama si Ginang Elena sa pangunahing mesa, nakikipag-inuman, nakikipagkamay at nagpapakuha ng litrato. Ang kanyang makisig na mukha ay napapalibutan ng mga ilaw ng kamera at papuri mula sa mga bisita ng kanyang asawa. Tinatawag siyang Golden Groom, ang lalaking matapang na nalampasan ang pagkawala para makahanap ng bagong pag-ibig. Ngunit may isang taong tahimik na umalis ng maaga sa party, si Mang Tony, ang dating hardinero. Lumingon siya sa paligid at dahan-dahang lumapit kay Ate Lisa, inabot sa kanya ang isang maliit na papel. Ito ang pangalan at numero ng delivery man na kahina-hinala noong gabing namatay si Maria. Narinig ko na taga-ibang lugar siya, sanay sa mga maduming trabaho para sa mga mayayaman. Mabilis itong itinago ni Ate Lisa sa kanyang bulsa. Ang mga matay hindi inaalis kay John, na nooy nakayuko, at hinahalikan ang kamay ni Ginang Elena sa gitna ng mga konfeti, isang eksenang nakakasuklam. Sa loob, sila'y nagdiriwang, sa labas, isang sabuatan ang unti-unting nabubunyad. At sa pagitan ng dalawang magkaibang mundong ito, isang bagay ang tiyak. Ang kaligayahang kanilang ipinagmamalaki ay itinayo sa isang puntod na sariwa pa, sa dugo at luha ni Maria. 3 araw pagkatapos ng kasal, hindi na napigilan ni Ate Lisa ang kanyang sarili. Nakalikom na siya ng sapat na piraso ng palaisipan para buuin ang isang nakakatakot na larawan ng krimen. Mula sa video ni June sa motel kasama si Ginang Elena, sa nanginginig na sulat ni Maria sa talaarawan, sa testimonya ni Mang Tony, hanggang sa impormasyon tungkol sa isang estrangherong lumitaw noong gabi ng pagkamatay ni Maria. Lahat ay tumuturo sa isang direksyon, isang nakakagimbal na katotohanan. Si June ay hindi biktima ng pagkawala, kundi ang nagpasiklab ng trahedyang ito ang salarin.
Pinuntahan ni Ate Lisa si John, hindi siya tumawag o nag-text, direkta siyang nagpunta sa mansyon, kung saan sila nakatira ni Ginang Elena. Maliwanag pa rin ang mga ilaw at bahagyang bukas ang malaking tarangkahan. Sinabi niya sa gwardiya na siya ang kapatid ng dating asawa ni John at kailangan niya itong makausap ng pribado. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, pumayag ang gwardiya na ipaalam ito. Sa kanyang pagkagulat, pinapasok siya ni John, kinausap siya ni John sa hardin sa likod bahay, kung saan may mga puno, makintab na upuang bato, at walang ibang tao, isang malamig at makapangyarihang lugar. Nakasuot siya ng puting polo, kulay abong pantalon, at leather na sapatos. Ang kanyang mukha ay gwapo pa rin, ngunit ang dating kabaitan ay nawala na, napalitan ng isang malamig at nakakatakot na kumpiyansa. Nandito ka para akusahan ako. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni John, ang boses ay puno ng hamon. Hindi agad sumagot si Ate Lisa, tinitigan niya siya ng diretsyo, ang mga matay nag-aalab sa galit. Namatay si Maria. Ni isang luha, wala kang pinatak. Wala pang 2 buwan, nagpakasal ka sa isang babaeng kaedad na ng nanay mo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Tinaasan siya ng kilay ni John, sumandal sa upuan, at nag-krus ng binti, puno ng kayabangan. Ate Lisa, naiintindihan ko ang nararamdaman mo pero sinisiraan mo ako. Namatayan ako ng asawa at nagdadalamhati ako sa sarili kong paraan. Kung sino man ang pakasalan ko, desisyon ko yon. Dahil ba namatay ang kapatid mo, kailangan ko nang magluksa habang buhay. Niloko mo siya noong buhay pa siya. Noong gabi bago siya mamatay, nasaan ka? May video ako. Inihagis ni Ate Lisa ang isang papel na may larawan mula sa kamera sa mesa, isang hindi maikakailang ebidensya. Ang larawan ni John at Ginang Elena na pumapasok sa motel. Sinulyapan ito ni John, hindi man lang natinag, malamig pa rin ang tingin. Hindi ko itinatanggi. Pero 2 taong nagmamahalan, anong masama kung magkasama sila? Namatay si Maria dahil sa aksidente, yan ang sabi ng pulis. Huwag kang kumapit sa isang bagay na kahit batas ay hindi kinikilala. Natigilan si Ate Lisa, hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil nakita niyang hindi na ito ang John na dati. Ang lalaking nasa harap niya ay tuluyan ng nagbago, naging isang halimaw. Hindi ko kailangan ng pag-amin mo. Nandito lang ako para sabihin sa'yo na hindi ako titigil. Gagawin ko ang lahat para ilantad ka, gaano man katagal. Umupo ng tuwid si John, ang kanyang mga matay lumamig, puno ng pagbabanta. Kung ganoon, dapat mong malaman na hindi ako tanga. Lahat ng pinost mo sa internet, alam kong ikaw yon, at may karapatan akong kasuhan ka ng paninirang puri. Kung magpapatuloy ka pa, huwag mo akong sisisihin. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ate Lisa, ang boses ay puno ng pangungutya. Paninirang puri. Bakit ako matatakot? Ang katotohanan ay hindi kailangan ng depensa. Umisi si John, lumapit, puno ng kayabangan. Katotohanan. Ang katotohanan ay mahina si Maria, buntis at nadulas sa banyo. Ang katotohanan ay walang nakakita sa akin na may ginawa. At ang katotohanan ay mayroon akong abogado, kapangyarihan, at pera ngayon. Ikaw, anong meron ka? Tumayo si Ate Lisa, mahigpit ang hawak ng kanyang kamao, ang boses ay malinaw at matatag. Mayroon akong konsensya. Mayroon akong kapatid na namatay ng hindi makatarungan, at mayroon akong panahon. Kung nabubuhay ka sa kasamaan, maghintay ka lang. Darating ang araw na lalamunin ka rin yan. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis, iniwan si John na may hindi maipintang mukha. Hindi siya pinigilan ni John, sinundan lang niya ng tingin ang payat, ngunit matatag na babae. Marahil, nagsimula ng sumibol ang kaunting pag-aalala sa kanyang dibdib. Ngunit pagkatapos ay tumawa siya, dahil naniniwala siyang nanalo na siya, naligtas na siya. Ang hindi niya alam, ang tunay na nagwagi ay hindi pa nagpapakita, at isang malaking alon ang paparating, handang anurin ang lahat. Noong araw na yon, matapos ang kanilang tensyonadong paghaharap, umuwi si Ate Lisa na may matinding pag-aalala. Alam niyang pumapasok siya sa isang mapanganib na sitwasyon, kung saan gagawin ng mga may kapangyarihan ang lahat para pagtakpan ang katotohanan. Ngunit habang mas tinatakot siya, lalo siyang nagiging determinado. Pagsapit ng hapon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mang Tony. Nanginginig ngunit desidido ang kanyang boses. Sa tingin ko, kailangan kong sabihin sa iyo to, nangyari to 1 linggo bago ang kasal nila. Agad na pumunta si Ate Lisa sa bahay nito, isang maliit na kubo sa tabi ng ilog. Nagtimpla ng tsaa si Mang Tony, nagsindi ng sigarilyo,
at tumingin sa malayo na para bang inaalala ang isang masakit na pangyayari. Noong araw na yon, pumunta ako sa mansyon para kunin ang huli kong sahod. Pagdating ko, nakakandado ang gate. Pero may narinig akong nag-uusap sa loob, sina Ginang Elena at June. Aalis na sana ako, pero napatigil ako dahil malakas silang mag-usap, halos nag-aaway. Pinigil ni Ate Lisa ang kanyang hininga, ang puso niya'y kumakabog. Nagpatuloy si Mang Tony, narinig kong sinabi niya, akala mo ba libre lang to? Naglabas ako ng pera, isinugal ko ang pangalan ko, kaya kailangan kong siguraduhin na wala nang hahadlang sayo. Sumagot naman si June, sinunod ko naman ang plano. Wala na siya, wala na akong sabit. Nanlamig ang buong katawan ni Ate Lisa, isang nakakatakot na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Nagtanong siya, sigurado po kayo? Sino po ang tinutukoy nila? Hindi nila binanggit ang pangalan. Pero alam kong ang asawa niya ang pinag-uusapan nila dahil narinig kong idinugtong ni Ginang Elena, tapos na. Huwag na nating pag-usapan. Kung mabubunyag to at isasama mo ko, kaya rin kitang hilahin pababa. Hinigpitan ni Ate Lisa ang hawak sa upuan. Hindi na ito haka-haka, ito ay isang hindi direktang pag-amin, isang planadong krimen, malamig at malupit. Tumingin sa kanya si Mang Tony, matanda na ako, wala nang mawawala sa akin. Kung kailangan mo ako bilang testigo, payag ako. Pero kailangan mong mag-ingat, hindi sila simple. Si Ginang Elena, malawak ang koneksyon. At si John, hindi siya madaling kalaban. Kaya niyang umarte, umiyak, at tawagin kang pamilya, habang kaya ka rin niyang itulak sa hukay. Nagpasalamat si Ate Lisa at umuwi na may halong takot at pag-aalala. Hawak na niya ang susyang pag-uusap nila bago ang kasal, ang pagtukoy sa pag-alis ng isang hadlang isang buhay na ebidensya. Habang pauwi, nakatanggap siya ng mensahe mula sa account na, ang nakaalam ng katotohanan, ang anonymous na account na siya mismo ang gumawa. Ang bagong post tungkol sa kanilang relasyon ay may mahigit 50,000 shares na. Isang malaking pahayagan ang humihingi ng anonymous na interview. Dapat ko bang tanggapin? Nakaupo si Ate Lisa sa sasakyan, nanginginig ang kamay. Alam niyang nagsisimula siya ng isang malaking sunog. At kapag lumaki ang apoy, wala nang makakapagkunwari. Hindi na ito personal na usapin, ito ay naging laban sa pagitan ng hustisya at pera, ng liwanag at dilimisang laban na walang atrasan. At si Ate Lisa, isang ordinaryong babae, ang mitsa ng lahat ng ito. Noong gabing iyon, halos hindi nakatulog si Ate Lisa. Ang mga sinabi ni Mang Tony ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, bumabagabag sa kanya. Alam niyang sa isang maliit na pagkakamali, maaari siyang mapahamak sa kamay ng dalawang taong pinaniniwalaan niyang kayang itago ang katotohanan, tulad ng ginawa nila kay Maria. Ngunit dahil din dito, hindi siya maaaring tumigil. Kinaumagahan, binuksan niyang muli ang lumang telepono ni Maria. Ito ang teleponong maingat niyang itinago bilang isang sagradong alaala. Noong una, wala na itong masyadong laman, karamihan sa mga mensahe ay nabura na. Ngunit ngayon, may napansin siyang kakaiba. Sa contacts, may isang numerong walang pangalan, tanging ang huling 4 na digit na 8,674 at isang simbolo ng puso sa dulo, isang bagay na karaniwang ginagawa ng isang taong may itinatagong relasyon. Dahil sa kuryosidad, dinala ni Ate Lisa ang telepono sa isang telco sa syudad para subukang alamin ang kasaysayan ng numero. Gusto ko po sanang malaman ang impormasyon ng may-ari ng numerong ito. Posible po ba? Tanong niya. Umiling ang empleyado, hindi po namin pwedeng ibigay ang impormasyon ng personal na numero kung hindi kayo ang may-ari. Pero kung may balidong dahilan, maaari kayong humingi ng tulong sa pulis. Nagpasalamat si Ate Lisa, ngunit wala siyang planong maghintay. Nagpasya siyang subukan ang ibang paraan. Sinubukan niyang hanapin ang numerong 8,674 sa isang e-wallet app, isang paraan para malaman ang pangalan ng may-ari. Sa kanyang pagkagulat, ang pangalang lumabas ay John E. Itinanggi niyang may katext siya noong buhay pa si Maria, ngunit siya pala ang gumagamit ng SIM na yon, at may puso pa sa pangalan nito sa telepono ng kanyang asawa. Lalo siyang nagduda nang malaman na hindi na aktibo ang NSS pagkatapos mamatay ni Maria, isang kalkuladong dalaw. Nagpatuloy si Ate Lisa sa paghahanap. Pumunta siya sa isang tindahan ng Isaya sa sentro ng lungsod. Doon, pagkatapos ng ilang pakiusap, kinumpirma ng may-ari, may nagbenta po ng SIM na yan dito 3 araw matapos mamatay ang isang buntis sa Yirili. Maligaya. Natatandaan ko po kasi na balita yon.
Ang pangalan ng nagbenta ay John, malinaw po ang pirma. Naitago niyo pa po ba ang mga dokumento? Tanong ni Ate Lisa, ang puso niya'y kumakabog. Hinalungkat ng may-ari ang kanyang mga file at inilabas ang isang kopya ng transaksyon. Nakapirma doon ang pangalan ni Jun E, kasama ang kanyang E-number. Agad itong kinuhanan ng litrato ni Ate Lisa, ang kanyang puso ay puno ng halong takot at ginhawa, sakit at pag-asa. Takot dahil sa sobrang lamig ni Jong kalilibing lang ng asawa, agad niyang binura ang lahat ng bakas. Ginhawa dahil sa wakas, mayroon na siyang pisikal na ebidensya na magagamit ng batas. Bumalik siya sa harap ng altar ng kanyang kapatid, umiiyak. Kapatid, nahanap ko na. Ang numero ng telepono ay sa kanya at binura niya ang lahat pagkamatay mo. Pero may mata ang langit, nag-iwan siya ng bakas. Agad na kinopya ni Ate Lisa ang mga larawan at ipinadala sa isang kaibigang mamamahayag. Kinabukasan, inilathala ito sa isang malaking online news site na may pamagat, asawa, namatay sa banyo, Mr. Nagbenta ng SS pagkatapos ng 3 araw, nagkataon o paglilinis ng ebidensya. Ang artikulo ay kumalat na parang virus. Nag-alab ang galit ng mga netizen, at marami ang nanawagan na buksan muli ang investigasyon. Dumating ang pressure sa lokal na pamahalaan. Noong gabing iyon, tumunog ang telepono ni Ate Lisa. Isang hindi kilalang numero, na may isang maikling mensahe, kung gusto mong mabuhay ng payapa, tumigil ka na. Kapag masyado kang naghukay, baka hindi ka na makaahon. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ate Lisa, ang kanyang mga matay matatag. Masyado na siyang malayo para umatras, at ngayon, sila na ang dapat matakot. Noong gabing iyon, matapos makatanggap ng pagbabanta, hindi natakot si Ate Lisa. Hindi siya umiyak, hindi nanginginig o nagtago. Tahimik lang siyang tumayo, naglagay ng isang basong tubig sa altar ni Maria at bumulong, kapatid, kung kaya nilang pumatay, dapat kaya ko ring mabuhay hindi para sa sarili ko, kundi para bigyan ka ng hustisya. Sa gabing iyon, sumulat si Ate Lisa ng isang mahabang liham, puno ng sakit, galit, at determinasyon. Hindi niya nilagay ang kanyang pangalan, sinabi lang niyang ikamag-anak ng biktima, at isinama ang lahat ng ebidensya, ang papeles ng pagbenta ng isen, ang larawan mula sa kamera sa motel. At ang recording ng pag-uusap ni Elena at Jun sa liham, isinulat niya, hindi namin sinasabing may kasalanan, pero napakaraming kahina-hinalang pangyayari sa pagkamatay ni Maria. Isang buntis na sinasabing nadulas sa banyo, ngunit ang asawa ay agad nagbenta ng SN, binura ang lahat ng bakas, at nagpakasal sa isang matandang babae, wala pang 2 buwan. Umaasa kaming imbestigahan ito ng mga otoridad, hukayin ang bangkay para malaman ang totoong sanhi ng pagkamatay. Kung hindi para sa isang tao, gawin niyo ito para sa isang sanggol na hindi man lang nasilayan ang mundo. Gumawa si Ate Lisa ng 2 kopya, ipinadala ang isa sa Provincial Police Headquarters sa Laguna, at ang isa sa isang national newspaper sa Maynila. Para sigurado, kinunan niya ng litrato ang lahat at itinago sa 3 magkakaibang lugar, kasama ang isang anonymous cloud storage. Pagkalipas ng 3 araw, nakatanggap siya ng tawag. Ako si Inspector Ramirez mula sa Criminal Investigation Division ng Laguna Provincial Police. Natanggap namin ang iyong liham at mga ebidensya. Maaari ka bang makipagkita sa amin para makatulong sa beripikasyon? Nagulat si Ate Lisa ngunit hindi nag-atubili. Handa po ako. Kailan at saan? Itinakda ang kanilang pagkikita kinaumagahan. Dumating si Ate Lisa sa tamang oras, dala ang lahat ng orihinal na dokumento at isang ESRI, handang harapin ang katotohanan. Si Inspector Ramirez, isang bata ngunit kalmadong pulis, ay kinausap siya ng may paggalang. Alam mo ba na kung totoo ang mga ito, maaaring ito ay isang organisadong kaso ng pagpatay, isang napakaseryosong krimen. Tumango si Ate Lisa, ang kanyang mga matay determinado. Hindi po ako abogado, pero ako ang kapatid ng namatay, at hindi ko kayang manahimik habang hindi siya nabibigyan ng hustisya. Nanahimik sandali si Inspector Ramirez at sinabing, mula ngayon, itago mo ang lahat ng impormasyon, huwag ka nang mag-post ng anuman. Tahimik naming bubuksan muli ang investigasyon. Kung may pumatay, hindi sila makakatakas. Tumango si Ate Lisa, gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, nabawasan ang bigat na kanyang dinadala. Sa labas ng istasyon ng pulis, umuulan. Tumingala siya sa langit. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Wala pang 1 buwan matapos ang kasal, naging mabigat ang hangin sa mansyon ni Ginang Elena.
Ang mga selebrasyon ay huminto, at ang mga kaibigan sa negosyo ay hindi na madalas dumalaw. Sa labas, mukhang maayos ang lahat, ngunit sa loob, ang relasyon nina Elena at June ay nagsimula ng magkalamat. Noong bagong kasal, si June ay mabait pa. Ngunit nang opisyal na siyang naging asawa at kasama sa tagapagmana, nagbago siya. Naging malamig at mapangmata. Madalas siyang nasa opisina ni Elena, tinitingnan ang mga papeles ng negosyo nang walang paalam. Minsan, sinita siya ng matandang katiwala, ngunit sinigawan lang siya ni June, asawa ako ng amo mo, at sa akin din mapupunta ang lahat ng ito. Sino ka para magsalita? Noong una, binaliwala ito ni Elena, iniisip na naninibago pa lang si June, ngunit napagtanto niyang ang lalaking ito ay hindi lang isang manginibig, kundi isang ahas. Isang gabi, umuwi si June na lasing. Nasaan ka? Asawa mo ako, hindi ka tulong. Lumabas si Elena, lasing ka na, pumasok ka na sa kwarto. Ngunit hindi siya pinakinggan ni June, iniwan ko ang lahat para sa'yo. Ngayon, tinatrato mo akong parang palamunin. Huwag mong kalimutan, alam ko ang lahat. Kung magsasalita ako, hindi lang ako ang makukulong. Sa unang pagkakataon, natakot si Elena. Naintindihan niyang nabubuhay siya kasama ng isang halimaw. At alam niyang hindi nagbibiro si June, hawak nito ang kanyang mga madilim na sikreto. Ipinagkatiwala niya kay June ang lahat, mula sa mga iligal na transaksyon hanggang sa planong alisin si Maria. Makalipas ang ilang araw, tahimik na nilop ni Elena ang kanyang vault, pinalitan ang password, at binawi ang lahat ng kapangyarihang ibinigay niya kay June. Nagdala siya ng bagong sekretarya at mga gwardiya. Naging tensyonado ang lahat. Naramdaman ito ni June, hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Isang gabi, natuklasan ni Elena na ginalaw ang kanyang computer. Ang search history, paano legal na makuha ang ari-arian ng asawa. Napatunayan niyang may nag-install ng spyware sa computer niya, isang malinaw na kataksilan. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang abogado para baguhin ang kanyang huling habilin, tinanggal ang pangalan ni June, ngunit alam niyang hindi papayag si June. Noong gabing iyon, habang matutulog na siya, isang papel ang isinilid sa ilalim ng kanyang pinto. Nakasulat, sabay tayong lulubog. Natigilan si Elena, hindi dahil sa takot na mamatay, kundi sa takot na malantad. Kung malalaman ang lahat, hindi lang ang kanyang karera ang masisira, kundi makukulong din siya. Sa malamig na silid, naitanong niya sa sarili kung siya ba ang humukay ng sarili niyang libingan. Isang umaga, isang sasakyan ng gobyerno ang huminto sa harap ng dating bahay ni Maria at June. Ang bahay ay abandonado na. Tatlong lalaki ang bumaba, pinangungunahan ni Inspector Ramirez, dala ang mga ebidensyang isinumite. Tahimik nilang sinimulan ang investigasyon. Pagbukas nila ng pinto, sumalubong ang amoy ng alikabok at pagkabulok. Ang natira ay mga lumang gamit at ang maliit na banyo kung saan natagpuan si Maria. Maingat na sinuri ni Inspector Ramirez ang bawat sulok. Ang banyo ay maliit at hindi madulas, salungat sa sinabi ni June, isang forensic technician ang nagsimulang magsiyasat. Pagkatapos ng isang oras, may natagpuan siya, Inspector, may bakas ng paglilinis dito, pero may natirang kemikal na ginagamit para magtanggal ng dugo. Nagpatuloy sila sa kwarto at nakakita ng isang saksakan ng kuryente na tila ginalaw at isang mahabang gasgas sa sahig, senyales ng pagpupumiglas. Kukuha ng sample ang mga taga-crime lab. Isil ang bahay na ito, utos ni Inspector Ramirez. Habang pauwi, tinawagan niya si Ate Lisa. Hindi ko pwedeng sabihin ang detalye. Pero tama ka. Hindi ito simpleng pagkamatay. Isa itong kaso. Halos maiyak si Ate Lisa. Ibig sabihin, imbestigahan niyo na po ulit. Bilang isang krimen? Noong gabing iyon, habang nagsisindi ng kandila si Ate Lisa para kay Maria, hindi na siya bumubulong ng mga salitang walang pag-asa. Kasabay nito, sa mansyon, nakatanggap si Elena ng tawag mula sa pulis. Kami po ang pulisya. Inaanyayahan po namin kayong pumunta sa istasyon para sa ilang katanungan tungkol sa isang dating kaso. Natigilan siya. Sa labas ng kanyang pinto, si June ay umiinom ng alak, tila walang alam. Hindi niya alam na ang pinto na akala niya ay sarado na ay unti-unti nang bumubukas, at sa likod nito ay ang liwanag ng hustisya at ang hatol para sa salarin. 3 araw matapos ang tahimik na investigasyon, mukhang payapa pa rin ang lahat. Si June ay patuloy sa kanyang marangyang buhay. Si Elena ay muminiti pa rin sa publiko. Isang perpektong palabas.
Ngunit sa ibang lugar, nagsimula nang lumabas ang katotohanan. Napagdesisyonan ni Inspektor Ramirez na suriin ang mga ECE sa paligid ng bahay ni John. Karamihan ay sira, ngunit sa kabutihang palad, may isang bahay, pag-aari ni Manong Lito, na mayroon pang recordings mula mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Nakuha ang CCTV footage noong gabi ng pagkamatay ni Maria. Noong una, walang kakaiba. Ngunit bandang 1:17 ng madaling araw, isang anino ang lumitaw, nakatakip ang mukha. Mabilis itong naglakad papunta sa direksyon ng bahay ni John. 15 minuto ang lumipas, bumalik ang anino, may dalang isang madilim na bag. Ang lahat ay nangyari sa loob ng 20 minuto sa oras na sinabi ni John na natutulog siya. Nang mapanood ni Ate Lisa ang video, natigilan siya. Isang hindi maikakailang ebidensya. Naalala niya ang sinabi ni Mang Tony tungkol sa tagalinis. Ang video ay kumpirmasyon na may ibang taong pumasok noong gabing iyon. Ito ang unang malinaw na ebidensya na may ibang taong sangkot. At ang tanging nakakaalam nito ay si John, ang salarin. Agad na ipinadala ng pulisya ang video para sa analisis. Pagkatapos ng 2 araw, nakilala nila ang lalaki. Ang pangalan niya ay Badong, may dating kaso ng pananakit, isang bayaran. At nakita rin si Badong sa sisiye ng mansyon ni Elena 2 araw matapos mamatay si Maria. Lahat ay nagtutugma, isang kadena ng krimen. Hindi na nag-atubili si Inspektor Ramirez, agad na ipinatawag si Badong. Kasabay nito, nabalitaan ni Ate Lisa mula sa isang kaibigan sa media na sinusubaybayan na ang mga ari-arian ni Elena. Tinitingnan nila ang lahat ng transaksyon niya mula Marso. Walang sinabi si Ate Lisa. Nakaupo lang siya sa tabi ng puntod ni Maria, hawak ang panyong hindi natapos ng kanyang kapatid, may halong sakit at kasiyahan sa kanyang puso. Ang katotohanan ay hindi namamatay, naghihintay lang ito ng tamang panahon para lumabas. Sa kalagitnaan ng Abril, napagdesisyonan ng mga investigador na gawin ang pinakamahalagang hakbang, hukayin ang puntod ni Maria para sa isang pangalawang autopsy. Isinagawa ito ng lihim. Noong umagang iyon, tahimik ang sementeryo. Si Ate Lisa ay naroon, nanginginig ngunit determinado. Alam niyang ito ang huling beses na makikita niya ang puntod ng kanyang kapatid ng buo, ngunit alam din niyang ito ang tanging paraan para makamit ang hustisya. Pagkatapos ng 2 oras, maingat na iniahon ang kabaong. Nang buksan ito, sinimulan ng mga forensic expert ang kanilang pagsusuri, lalo na sa ulo at leg. At doon, may isang kakaibang bagay na natagpuan sa pagitan ng sapin ng damitisang mamahaling panyo na may borda. Isang bagay na hindi pangkaraniwan, karaniwang pag-aari ng mayayaman. Natigilan ang mga eksperto. Nagulat si Ate Lisa. Umiling siya, hindi gumagamit ng ganyang panyo ang kapatid ko. Wala siyang pera para sa mga ganyang bagay. Agad na isinilid sa isang ebidensya bag ang panyo at dinala para sa pagsusuri. Isang araw, lumabas ang resulta na ikinagulat ng lahat. Sa panyo, mayroong iyan ni John at ng isang babae si Ginang Elena. Isang nakakagimbal na katotohanan. Bukod dito, may bakas din ng isang pampatulog na gamot. Ang tanong, paano napunta ang panyo sa kabaong ni Maria? Ang tanging posibilidad ay nasa katawan na ito ni Maria bago pa siya mamatay o pagkatapos agad bago siya ilibing. At dahil si June ang nag-asikaso ng lahat, siya ang pangunahing suspect. Natulala si Ate Lisa nang malaman ito. Naalala niya na sa burol, pinagbawalan ni June ang lahat na lumapit sa bangkay. Ngayon, malinaw na naisa itong palabas para itago ang ebidensya ng krimen. Agad na ipinadala ni Inspektor Ramirez ang kaso sa piskalya at inirekomenda na imbestigahan ito bilang isang organisadong pagpatay. Nagsimula nang magdugtong-dugtong ang lahat. Si John at Elena ay may relasyon bago pa mamatay si Maria. Pagkatapos ng pagkamatay, pinakasala ni John si Elena. Si Badong, ang bayaran, ay nakita sa parehong lugar. At ngayon, ang panyo na may iing nila at pampatulog ay natagpuan sa bangkay ng biktima. Hindi na ito nagkataon, ito ay isang plano, isang sabuatan, isang karumal-dumal na krimen. Noong gabing iyon, nakaupo si Ate Lisa sa kanyang maliit na kwarto. Hawak niya ang kopya ng resulta ng pagsusuri sa panyo. Bumulong siya, Maria, malapit na. Malapit ka nang mabigyan ng hustisya. Ang panyo, isang maliit na bagay, ay naging isang bombang nagbabantang sumabog at wasakin ang lahat ng pinaghirapan ni Ginang Elena. Noong gabing iyon, nakatanggap si Elena ng tawag, sinusubaybayan na ang mga ari-arian mo. Tinitingnan ng piskalya ang mga transaksyon mo mula Marso. Kung may problema, ayusin mo na.
Binaba niya ang telepono, pinagpapawisan ng malamig, puno ng takot. Hindi niya inakala na ang isang panyo ay magdadala ng ganito kalaking problema. Isang bagay na basta na lang niya inihagis sa dibdib ni Maria bilang isang paalam, ngayon ay bumabalik bilang isang matibay na akusasyon. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Kinaumagahan, nakita niya si June sa sala, umiinom ng kape, tila walang alam. Ngunit alam niyang alam nito. Nakita mo na ba ang balita? Tanong ni June, hinukay na nila ang puntod niya. Kasama pa ang piskal. Naniga si Elena, ang puso niya'y tila huminto. May nahanap ba sila? Tumingin si June sa kanya, may halong pangungutya at pagbabanta. Ang panyo na may bordang pula, yung sayo. Yung lagi mong ginagamit. Nanlamig ang buong katawan ni Elena, isang nakakagimbal na paglalantad. Hindi ko alam kung nasaan yan. Hindi ko. Hindi ikaw ang naglagay. Ako, putol ni John, ang boses ay malamig. Nakita ko sa opisina mo, isiniksik ko sa damit niya pagkatapos. Huminto siya. Pareho nilang naintindihan na ito ay isang pag-amin sa krimen. Ngunit ang mas ikinatakot ni Elena ay ang paraan ng pagkukwento ni June walang emosyon, na para bang isa lang itong maliit na bahagi ng plano. Umatras siya. Baliw ka na. Akala mo hahayaan kitang isama ko. Tumawa si June, wala na tayong atrasan. May mga text ako, recording, sapat na para patunayang ikaw ang utak. Ikaw, anong meron ka? Umatras pa si Elena. Hindi ako ang utak. Sinabi ko lang na mas madali ang lahat kung wala na siya. Hindi kita inutusan. Pero alam mong gagawin ko, sabi ni John, at hindi mo ako pinigilan. Hinayaan mo akong gawin. Ibig sabihin, kasabwat ka. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Bumulong si John, tandaan mo, kung babagsak ako, hindi ka rin mabubuhay. Mabubuhay tayong magkasama o mamamatay tayong magkasama. Umalis siya, iniwan si Elena na parang isang estatwa. Noong araw na yon, tinawagan niya ang kanyang abogado para ilipat ang ilang ari-arian, ngunit tumanggi ito. Sinusubaybayan ang mga ari-arian mo. Kung ililipat mo yan, maaari kang kasuhan ng pagtatago ng ebidensya. Sarado na ang pinto, wala na siyang magawa. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Ginang Elena, ang babaeng dating nasa tuktok ng kapangyarihan, naramdaman niyang nasukol na siya. At ang pinakamasama, ang taong may hawak ng kanyang pinakamadilim na sikreto ay nasa loob mismo ng kanyang bahay, isang mapanganib na ahas. Matapos ang kanilang pagtatalo, hindi na naging pareho si Ginang Elena. Sa labas, umingiti pa rin siya, ngunit sa loob ng kanyang marangyang silid, siya ay nag-iisa, walang magawa, at puno ng takot. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang nasa kamay siya ng isang taong hindi niya kayang kontrolin. Si June, ang bawat salita nito ay tumutusok sa kanyang isipan. Ikaw ang utak. Hinayaan mo akong gawin. Alam niyang tama ito. Ngunit alam din niyang kung hahayaan niya si John, balang araw ay isisiwalat nito ang lahat para iligtas ang sarili. Noong gabing iyon, kinuha ni Ginang Elena ang isang maliit na voice recorder. Ito ang kanyang huling pag-asa. Itinago niya ito sa isang kahon ng tissue sa kanyang opisina, kung saan madalas pumunta si John. 3 araw ang lumipas, pumasok si John tulad ng inaasahan, nagsimula siyang tumawag. At narinig ni Ginang Elena ang lahat sa pamamagitan ng isang Bluetooth earphone ni isang nakakatakot na pag-amin. Huwag kang mag-alala, hindi pa kumikilos ang matanda. Hindi pa nalilipat ang mga ari-arian, pero nakuha ko na ang titulo ng 3 lupa. 1 buwan na lang, aalis na ako. Nagwawala pa rin yung Ate Lisa. Pero may paraan ako. Kapag humadlang pa si Elena, magsasalita na ako. Namatay si Maria dahil sinunod ko siya, hindi dahil gusto ko. Pagkatapos noon, pera na. Hinihintay ko na lang na ilipat niya ang mga stocks. Bawat salita ay parang pako sa kabaong ng kanyang reputasyon. Noong gabing iyon, matapos umalis ni John, mag-isang kinopya ni Elena ang recording. Kinaumagahan, hindi siya pumasok sa opisina. Sa halip, nakipagkita siya kay Inspector Ramirez. Nandito ako bilang ano, tanong niya, pagod na pagod. Nasa sayo yan, testigo o kasabwat na makikipagtulungan. Inilapag niya ang ithesvu sa mesa. Ito na ang lahat ng meron ako. Kung maililigtas niyo ako, gawin niyo. Kung hindi, handa akong managot. Pero hindi pwedeng mabuhay ng payapa ang lalaking yan. Kinuha ito ni Inspector Ramirez. Ito na ang huling piraso, ang hindi maikakailang ebidensya.
Noong gabing iyon, habang umiinom si John, lumapit si Elena. Alam mo, John? Sabi nila ang masama ay may katapusan. Tumawa si John, narinig ko na yan, pero hanggang ngayon, buhay pa rin ako. Tumango si Elena, pero nakalimutan mo, ang pinakamasama ay hindi ang pumapatay, kundi ang naglalantad ng krimen. Tumingin si John, nagdududa. Ngunit huli na ang lahat. Kinaumagahan, habang maulap pa, isang konvoy ng mga sasakyan ng pulis ang tahimik na huminto malapit sa mansyon. Bandang 7:15 ng umaga, pinasok ng mga pulis ang bahay. 7:32 habang bumababa si John mula sa kanyang kwarto, bumukas ang pinto. Ikaw ba si Johnny? Tanong ng isang pulis. Ako nga, bakit? Sagot ni John, naguguluhan. Kami ang pulisya, iniimbitahan ka naming sumama. Ito ang warrant of arrest mo para sa kasong pagpatay. Natigilan si John, nabitawan ang tasa ng kape. Nagkakamali kayo, wala akong ginawa. Kumpleto na ang ebidensya. Manahimik ka na lang hanggang dumating ang abogado mo, sabi ni Inspector Ramirez. Sinubukan ni John na tumakas, ngunit nahuli siya. Isang malamig na posas ang isinuot sa kanyang mga kamay. Wala kayong karapatan. Frame up 2. Habang inilalabas, tumingin siya sa itaas, kung saan nakatayo si Elena sa balkonahe. Nagkatitigan sila, isang malamig na tingin mula kay Elena, puno ng pangungutya at kasiyahan. Sa istasyon ng pulis, noong una ay matigas pa si John, ngunit nang ilabas ang lahat ng ebidensya, ang sisi, ang papeles ng pagbenta ng SN, ang panyo, at ang huli, ang recording ng kanyang pag-aminunti-unti siyang nanghina. Sinunod ko lang siya. Gusto ni Elena na mawala ang batang yon, tumulong lang ako. Ang hindi niya alam, si Elena mismo ang nagbigay ng recording, isang mapait na paghihiganti. Sa kanyang testimonya, hindi umilag si Elena. Nagkamali ako. Mali na hindi ko pinigilan ang krimen. Pero hindi ko hinawakan ang bata. Si June ang gumawa, si June ang nagplano. Yumuko siya. Tinatanggap ko ang anumang parusa, basta maibigay ang hustisya sa namatay. Noong gabing iyon, habang nag-aayos ng puntod ni Maria si Ate Lisa, nakatanggap siya ng text mula sa isang kaibigan. Naaresto na sila, si John at Elena. Ibabalita na bukas. Nagtagumpay ka, Ate Lisa. Hindi umiyak si Ate Lisa. Idinampilang niya ang kamay sa puntod at bumulong, huwag kang mag-alala, nahuli na si John, lahat ng may kasalanan sa'yo, isa-isang yumuko. Isang malamig na hangin ang umihip. Marahil sa kung saang lugar, nakangiti na si Maria. Tahimik ang interrogation room. Si June ay nakaupo, wala ng kayabangan, tanging pagod at isang tingin na parang abuang tingin ng isang taong nawalan na ng lahat. Kinukumpirma mo ba na lahat ng ito ay totoo? Tanong ni Inspector Ramirez. Tumango si June. Hindi na ako tatanggi. Inilahad niya ang lahat. Nagsimula ito sa isang pagkikita sa construction site ni Elena. Isang mayamang, malungkot na babae, isang binatang magaling mambola. Isang simpleng paghanga na nauwi sa isang lihim na relasyon. Nakita niya sa akin ang kabataan, at nakita ko sa kanya ang pinakamadaling paraan para umasenso. Sabi ni June, naging komplikado ang lahat ng mabuntis si Maria. Naging selosa at mapilit si Elena. Isang beses, sinabi niya, habang buhay siya, mahihirapan ka. Kung mawawala siya, mas madali ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni John. At siya ang nagplano ng lahat. Naging malamig ako kay Maria para mapagod siya. Pero tiniis niya lahat, umaasang magbabago ako. Nagpatuloy ang kanyang plano. Kinuha niya si Badong sa halagang 80,000 piso para gawing mukhang aksidente ang lahat. Noong gabi ng ika-14 na, matapos siguraduhing tulog na si Maria, palihim niyang nilagyan ng pampatulog ang gatas nito at pinapasok si Badong. Itinulak ni Badong si Maria sa banyo. Sa eksaktong lugar kung saan naglagay ako ng mga bagay para magmukhang aksidente. Pagkatapos, nilinis ko ang lahat at tumawag ng ambulansya. Lahat ay planado, malamig at kalkulado. 3 araw, ibinenta niya ang 9. 1 linggo, nagbakasyon sila. 1 buwan, nagpakasal sila. Mula ngayon, hindi na ako construction worker. Asawa na ako ng may-ari, sabi niya sa isang kaibigan. Kahit ang mga investigador ay kinilabutan. Isang lalaking may asawa at anak na handang sirain ang lahat para sa pera. Ngunit sa huli, iginiit ni John, ginawa ko. Pero alam lahat ni Elena. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko ito maiisip.
Hindi man siya ang gumawa, pero bawat salita niya ang nagtulak sa akin. May ebidensya ka ba? Tanong ni Inspector Ramirez. Umiling si John. Tinalikuran na niya ako. Pero tingnan niyo kung paano siya nanahimik. Kung hindi siya nasukol, hindi siya aamin. Kasabay nito, si Elena ay sumusulat ng kanyang pag-amin. Inamin niyang alam niya ang plano at nanahimik, isang pag-amin bilang kasabwat. Malinaw na ang lahat. Ang pumatay ay si June, ang nag-udyok at tumulong ay si Elena. At ang biktima ay isang inosenteng babae at ang kanyang hindi pa naisisilang na anak. Ang paglilitis ay ginanap noong Hunyo, dinumog ng mga tao at media. Lahat ay gustong makita ang mukha ng lalaking dating hinangaan, ngayon ay isang kriminal. Sa loob, nakaupo si Ate Lisa, hawak ang panyong hindi natapos ni Maria. Hindi siya umiyak, ngunit ang kanyang mga matay puno ng galit, nakatitig sa dalawang nakayukong akusado. Inilahad ng piskal ang buong krimen. Si June ang nagplano ng pagpatay kay Maria sa tulong ni Badong. Si Elena, kahit hindi direktang gumawa, ang nag-udyok, sumuporta, at nanahimik. Ang motibo, gusto ni June na makawala sa responsibilidad para pakasalan si Elena at yumaman. Gusto naman ni Elena na alisin ang hadlang sa kanilang relasyon. Sa huling salita, bumulong si June, nagkamali ako. Nagsisisi ako, pero huli na. Si Elena naman, na dati makapangyarihan, ay mukhang pagod na. Binabagabag ako gabi-gabi. Hindi ako humihingi ng tawad, umaasa lang akong matahimik na ang namatay. Ang hatol, si June ay hinatulan ng kamatayan para sa organisadong pagpatay sa kanyang buntis na asawa. Si Elena ay sinentensyahan ng 20 taong pagkakakulong dahil sa pagtatago ng krimen. Natahimik ang buong korte. Tumango ang marami, nararapat lang. May mata ang langit. May mga tumingin kay Ate Lisa, nagpapasalamat sa kanyang katatagan. Noong gabing iyon, gumaan ang pakiramdam ni Ate Lisa. Tuminala siya sa langit. Nakita mo na, Maria. May hustisya pa rin. Ang masama ay may katapusan. Pagkatapos ng paglilitis, kumalat ang balita, isang buhay, isang sanggol, at ang madugong pangarap ng isang salarin. Naging isang malaking aral ito sa lipunan. Si Ate Lisa naman ay bumalik sa dati nilang bahay. Gumawa siya ng isang maliit na altar para kay Maria at sa kanyang anak. Hindi ako magaling, sabi niya, hindi ko lang kayang tiisin ang inhustisya. Kung hindi ko gagawin, sino ang gagawa? 3 taon matapos ang makasaysayang paglilitis, natahimik na ang Girilay. Maligaya. Ang mansyon ni Elena ay abandonado na. Si June ay binitay ng walang dumalaw na kamag-anak. Sa kanyang huling araw, sumulat siya kay Ate Lisa. Hindi siya humingi ng tawad, sinabi lang niya, kung may susunod na buhay, gusto kong maging isang mabuting asawa at ama. Sinunog ni Ate Lisa ang sulat. Si Elena naman ay nasa kulungan sa Pampanga. Kahit may magandang record, pinipili niya ang mabibigat na trabaho. May utang akong buhay, sabi niya. Ang pagtatrabaho ay tumutulong sa akin na hindi siya mapanaginipan. Buwan-buwan, nagpapadala siya ng pera sa isang charity para sa mga ina na biktima ng karahasan. Si Ate Lisa naman ay lumipat sa Maynila at nag-aral ng abogasya. Naging volunteer siya sa isang legal aid center. Sa kanilang opisina, may nakasulat, walang sinuman ang makakalimutan, walang sakit ang mananatiling nakabaon magpakailanman. Tuwing anibersaryo ng pagkamatay ni Maria, umuwi si Ate Lisa sa probinsya, nag-aalay ng bulaklak. Kapatid, nakatayo na ako. Hindi na ako takot. At alam kong kahit wala ka na, ikaw ang dahilan kung bakit ako namumuhay ng tama. Nagtapos ang isang kwento, ngunit ang aral nito ay nananatili. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang krimen, ito ay isang paalala tungkol sa moralidad. Sa likod ng kinang ng pera at kapangyarihan, ang mga taong tulad ni Maria at Ate Lisa ang nagsisilbing liwanag ng hustisya. Ang krimen ay laging may katapat na parusa. Ang pananahimik sa kasamaan ay pakikipagsabuatan dito. At minsan, ang pinakamahina ang siyang nagiging pinakamatatag para ipaglaban ang tama. Hindi bayani si Ate Lisa, ngunit siya ay isang taong hindi sumuko. At ang mga taong tulad niya ang pag-asa para sa isang mas makatarungan at mabuting lipunan.